Nagsimula ang pelikula kay Eric na isang therapist na nagbibigay ng payo sa mga problema ng kanyang kliyente. Hindi nila alam na may problema rin siya, na-addict siya sa sibakan sa iba't ibang babae. Si Eric naman ay ikakasal naman siya sa girlfriend niya na si Kate. Sinabihan naman siya ni Kate na may bagong katrabaho siya na si Kara, na gustong humingi ng payo sa kanya. Pinipilit siya ni Kate na isama sa kanyang schedule sa clinic si Kara. Tinanggap na lang ito ni Eric dahil mahal niya si Kate. Natuwa naman si Kate kaya't nagpasibak siya kay Eric. Sa gym, kausap ni Eric ang kanyang kaibigan para sa bachelor party niya dahil nga ikakasal na siya. Sinabihan naman siya na boring na siya dahil hindi na siya nagsisibak ng ibang babae. Sumagot naman siya na nagretiro na siya sa pangbabae niya, simula nang makilala niya si Kate. Lumaki ang mata ni Eric nang nakita ang dumaan na dalaga na sexy. Namuntikan ng mabali ang kanyang leeg sa pagsunod sa paglakad ng dalaga. Sa sumunod na araw, nagulat si Eric sa bagong kliyente niya. Tinawag niya ang kanyang sekretarya upang tanungin sa bagong kliyente. Sinabihan naman siya na siya si Kara. Pinakilala naman ni Kara ang kanyang sarili na katrabaho niya si Kate. Pinaupo na ni Eric si Kara para simulan ang counseling nila. Hindi naman mapakali si Eric dahil maganda at sexy si Kara. Mas lalo siyang nagulat nang inamin ni Kara ang kanyang problema na adik siyang nagpapasibak sa lalaking may asawa na. Sa sumunod na therapy session, mapanukso na si Kara kay Eric. Idinetalye ni Kara kung paano niya pinapasaya ang lalaki, na pinapawisan si Eric sa kanyang sinabi. Buti ay bumalik na ang kuryente at sinabing sa susunod na sila mag-therapy session ulit. Pagtayo ni Eric ay nakita ni Kara na masigla ang talong ni Eric, na mas lalong naganahan siyang akitin si Eric. Kinagabihan, sa bachelor party niya, may dinalang babae ang kanyang kaibigan na si Aaron. Pagkakita niya ay nagulat siyang makita si Kara. Matulis ang tingin ni Eric nang makitang sumasayaw si Kara kasama si Aaron. Niyaya ni Kara si Aaron sa banyo na sinundan naman ni Eric. Nakita niya ang dalawa na nagsibakan. Pagkatapos ng party ay pumasok na sa kanyang sasakyan si Eric. Nagulat naman siya nang sumakay si Kara. Sinabihan niya si Kara na si Aaron na ang maghahatid sa kanya. Sumagot naman si Kara na kapag si Aaron ang maghahatid sa kanya ay sisibakan lang siya, dahil dito ay siya na lang ang naghatid kay Kara. Nakarating na sila sa bahay ni Kara. Inalok naman si Eric ng tubig. Tiningnan naman ni Eric ang kanyang cellphone dahil nag-text si Kate. Dumating na si Kara na walang damit. Nagulat siya nang nakita ang magandang katawan ni Kara. Nilapitan siya ni Kara at tinanggal ang kanyang pantalon. Pinigilan siya ni Eric ngunit nagpupumilit si Kara. Pumayag na lang si Eric at sinimulang sibakin si Kara. Kinabukasan, dumating si Kara sa klinik ni Eric. Humingi ng pasensya si Eric sa kanya na mali ang ginawa nila kagabi, at ikakasal na rin siya. Para kay Kara naman ay hindi mali ang sibakan nila. Inakit niya ulit si Eric. Tinitigan siya ni Eric, na hindi mapigilan ang sarili na sibakin siya ulit. Ang dalawa ay muling nagsibakan sa opisina. Sa sumunod na araw, nagsama sina Eric at Kate para sa kanilang prenup sa kasal. Nakakita naman ng hikaw si Kate sa sasakyan, na tinanong niya si Eric kung sino ang may-ari ng hikaw. Nagsinungaling naman si Eric na sa kadate ni Aaron ang hikaw na humiram ito sa kotse niya. Naniwala naman si Kate sa kanya. Nakarating na sa venue ang dalawa. Habang namimili ng masusuot si Kate, nakita naman ni Eric si Kara sa kabilang lamesa. Tumayo si Kara at pumunta sa banyo. Nagpaalam naman si Eric kay Kate na pupunta siya ng banyo. Pagpasok ni Eric sa banyo ay kaagad siyang hinalikan ni Kara na humantong sa matinding sibakan. Samantala, pumunta sa banyo si Kate dahil nagtataka na siya kung bakit hindi pa nakabalik si Eric. Tinawag niya si Eric habang abala na sibakin si Kara. Nagsinungaling naman si Eric na masakit ang kanyang tiyan na susunod na lang siya sa kanya. Sa sumunod na araw, kinausap naman ni Kate si Kara na kung may problema siya ay lapitan lang siya. Sumagot naman si Kara na ang problema niya ay na-inlove siya sa lalaking may kasintahan na. Kinumusta naman siya ni Kate sa counseling session nila ni Eric. Sumagot naman si Kara na, nakakaraos siya sa kanyang mga hinanakit. Bigla naman dumating si Eric na may dalang bulaklak para kay Kate, na hindi nagustuhan ni Kara. Kinagabihan, habang abala sa kanyang laptop, lumapit sa kanya si Kate at nilero ang kanyang talong. Samantala sa party, pilit na pinapalayo ni Eric si Kara.
Ayaw naman lumayo ni Kara dahil para sa kanya ay para sa isa't isa sila. Dumating naman si Kate na nakita ang isang video nila ni Kara na nagsibakan sila, humingi naman ng tawad si Kara kay Kate at agad na umalis, sinampal naman ni Kate si Eric. Sa bahay, dumating si Eric na nakitang niligpit ni Kate ang kanyang mga damit, humingi ng tawad si Eric, ngunit hindi ito tinanggap ni Kate at tuluyang umalis sa bahay. Kinabukasan, nagising naman si Eric sa ingay sa kusina, masaya siya na akala niya bumalik si Kate, ngunit pagdating sa kusina ay si Kara pala ito, pinapaalis naman niya si Kara, ngunit nagpupumilit si Kara na meant to be sila, sinabihan naman siya ni Eric na nagsisisi siya na sinibak siya, nagalit naman si Kara na kinuha ang flower vase, na pinalo sa ulo ni Eric na kaagad natamba at nahilo. Tinanggal ni Kara ang pantalon ni Eric, at sinimulang magpasibak kahit na nanghihina pa si Eric sa sakit sa ulo. Ilang minuto lang ay dumating si Kate na may dalang baril, natakot naman si Kara na kaagad nagsuot ng damit, sinabihan niya si Kate na siya ang mahal ni Eric at masyadong boring siya kaya't hindi siya sinisibak ni Eric, wala namang pakialam si Kate sa mga sinasabi ni Kara sa kanya, na sinabihan lang si Kara na isusumbong siya sa pulis dahil trespassing siya sa bahay ni Eric at hinaras niya si Eric. Dumating na rin ang mga pulis at dinakip si Kara, sinabihan naman ni Kate si Eric na hindi siya galit sa kanya, sinimulan naman siyang halikan ni Eric at nagsimulang magsibakan ang dalawa. Ilang minuto lang ay natapos na ang sibakan, inamin naman ni Kate na hindi na matutuloy ang kasal nila, pero pwede pa siyang manligaw sa kanya ulit, bago umalis ay sinabihan niya si Eric na gusto niya ang mga bulaklak. At dyan nagtatapos ang ating pelikula, maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap.